sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Sa puso't diwa, ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa, ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, Martes Santo. Nasa loob na pa tayo ng linggo ng Santo-Santo at sa darating na araw ng Biyernes, no? Ay Biyernes Santo. So, ika nga ito po ang panahon ng ating pagtitika, pagsisisi. Lagi naman tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Sabi ko nga, to have a God-centered life and a very strong faith with God. Ika nga ay napakasarap pong mamuhay. Nobody's perfect. Lahat tayo ay nagkakasala. Pero laging may nakahandang kapatawaran yung ating Panginoon. So once again, isang oras naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. In partnership with Marikina City Police Station. Siyempre, binubuo po ng Marikina City Police Station Kaagapay Radio Action Group. Headed by our COP, Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, Police Captain Greco Gonzalez,
Police Lieutenant Julius Chris Temaico Angkor, Police Corporal Chris Legin Pati, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Karen Gay Canuto, Police Corporal Isaac Kapalat, Police Corporal Nezel Rezo. Mamaya, handugan natin si Nes, no? Today is her birthday. At ang aking pilot, thank you very much sa aking pilot, Police Corporal Mark Lado, ay Police Corporal Amir Sadaramil. Ilang oras po tayong magkakasama-sama at ngayon po ay napakapalad natin. Malapit na po ang ating halalan, national at lokal. Napakapalad po natin at may makakadaupang palad tayong COMELEC election officer. Mamaya po yan. Siyempre, yung aking partner. Partner, may babatiin lang ko ng belated happy birthday. Baka makalimutan ko. Thank you very much kay Miss Tony Eliza Tan de Silva ng LTFRB-NCR, Attorney Eric Valero, kay Attorney Andrew Ferrer. Belated happy birthday sa napakagandang mami ni Miss Tony Eliza Tan de Silva, kay Mami Beth Cristobal Tan. Partner, maganda tanghali sa'yo. Alam kong napaka-busy mo, no? Lagi na lang siya, may conference. Please go ahead. Hindi naman. Okay, partner. Parang alive na alive ka ngayon. Parang nung opening mo pa lang, buhay na buhay. Yun, magandang tanghali sa iyo, partner. At isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Gaya nga po ng sinabi ng ating partner kanina, isa na naman po tunay na lingkod ng bayan ang ating magiging panauhin ngayong araw na to. Lalo na po at napapanahon ng ating mga pag-uusapan patungkol po sa parating na halalan. Alam mo, napansin ko, partner, extended ang Women's Month natin, no, sa ating programa, no? Dahil kung mapapansin mo, partner, yung mga nagiging guest natin for the past month, talaga namang puwersa ng mga kababaihan. Bagay na nakaka-proud dahil patunay lamang yan sa taglay na galing, talino at tapang ng ating mga kababaihan upang pamunuan at maglingkod sa ating bayan at mamamayan. Ayun. Girl power! Girl power, partner, no? Gaya nga na sinabi mo, partner, no? Nais ko lang din ipaalala sa ating mga kababayan na tayo ay nasa linggo ngayon ng kabanalan, no? Panahon upang alalahanin natin ang sakripisyo at pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus sa sangkatauhan, kung saan siya ay napako sa krus, ibinigay niya yung kanyang buhay, tinubos tayo ng kanyang sariling dugo upang tubusin yung ating mga kasalanan at magkaroon ang bawat isa sa atin ng pagkakataon doon sa pangako sa atin ng ating Amang Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi mo kanina, panahon ngayon upang tayo ay may magnilay-nilay, alalahanin yung ating mga ginawa at ihingi ng kapatawaran yung ating mga nagawang kasalanan. Bago po tayo magpatuloy, syempre, partner, bago natin ipakilala yung ating panauhin mamaya, nais muna nating batiin, syempre, ang ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ang ating minamahal na Chief PNP, si Police General Leonardo B. Carlos, at gayon din sa ama ng National Capital Region Police Office, ang aming minamahal na Regional Director, si Police Major General Felipe Natividad, at sa aming ama ng Silangang Distrito, ang aming napakasipag na District Director, si Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr. Gayon din, partner, sa pamahalang lungsod ng Marikina na lagi nakasuporta sa ating kapulisan sa lahat ng ating mga programa, sa pangunguna siyempre ng ating butihing alkalde, Mayor Marcelino Marci Teodoro. At sa lahat ng kapulisan, sa lahat ng sulok ng bansa, lalong-lalo na sa mga masisipag at mga tapat na pulis ng ating Marikina City Police Station. At magandang tanghali po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Diyos. Partner? Kami po ay inyong marinig sa DWBL 1242 kHz sa inyong talapitan. Maaari nyo din po kami mapanood sa FB, DWBL FB live streaming at nasa YouTube din po kami. Welcome back, Jigger. Siyempre sa ating technical, kay Kuya Arnold at kay Kuya Jigger. In love ang mga tao doon sa kabilang dako.
Okay, tulad po ng ating nabanggit, magandang tanghali, no? Sa ating COP, kay Police Colonel Benliner Capili. Congratulations. Alam mo, napakagandang nakikita ko na mga programa at proyekto ng Marikina City Police Station na kung saan po ay talagang very inspiring, ano? Kapag nakikita mo na yung leader mo is a good leader as well as a good follower. Ulawin Eagle, good afternoon daw po, watching from QZ. Vicky Calyu sa Caranto. Atin na pong ihahatid, we have 10 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pharmaserve. Okay, atin pong ihatid ang ating mga sariwang balita. Again, maraming salamat kay Miss Tony Eliza Tan ng NCRLTFRB. Gayon din kay Attorney Eric Valero, kay Attorney Sherwin Visconde, kay Miss Alona, no, nakasmile palagi. Happy listening kay Erwin. Ingat kayo sa biyahe. Gayon din kay Gigi. Siyempre, Roda, no? I hope magaling na yung iyong apo. Dalawang tulak arestado sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina SDEU. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Matagumpay na naaresto ng Marikina Station Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr. ang dalawang drug pusher sa kahabaan ng Jogging Lane, Barangay Barangka, Marikina City, pasado 1:00 ng hapon noong 8 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap umano ang isang pulis na isang pusher buyer at positibong napagbigla ng mga sospek ng ipinagbabawal na droga. Dito na inaresto ang mga sospek na kalaunay kinilalang sina J.B. Riosa alias Petong at Jose Patricio Santos alias Joji na parehong residente ng Barangay Nangka. Na-recover sa kanilang mga pangangalaga ang tinatayang 7 gramo ng ipinagbabawal na droga o shabu na may DDB value na higit sa 47,000 piso. Ang mga naarestong sospek ay kasalukuyang ngayong nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda. Hiwalay na insidente ng paglabag sa Republic Act 7610. Inaksyonan ng Marikina PNP. Mga suspek, arestado. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Pati. Arestado ng tauhan ng Substation 4 ng Marikina PNP ang dalawang sospek na kinilalang sina JV Mingoy alias Urot, 40 taong gulang at isang delivery rider, at Jerry Vargas alias Tolitz, 31 taong gulang, isang barker, noong ika-11 ng Abril taong kasalukuyan para sa kanilang paglabag sa Republic Act 7610. Ayon sa biktimang menor de edad na itatago sa pangalang AB, naglalakad sila pauwi ng kanyang kasama nang masalubong ang suspect na si JV Mingoy at walang ano-ano'y hinawakan ng pang-itaas na maselang bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, agad silang nagsumbong sa tanggapan ng Barangay Malanday at ng kapulisan kung saan ay agad naman itong inaksyonan at agarang nahuli ang nasabing suspect. Sa pangalawang insidente naman, inireklamo ng pananakit ang suspect na si Jerry Vargas ng dalawang menor de edad na biktimang kanyang sinipa at sinuntok ng walang dahilan. Agaran din silang nag-report sa tanggapan ng Barangay Tumana at ng kapulisan na agad din inaksyonan. Kasalukuyang nakapiit ang mga nasabing suspect sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat, ito si Gagapay Chris Pati. Isa sa most wanted person ng Marikina PNP, arestado. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Nasa kote ang isa sa most wanted person ng Marikina PNP sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o SACLEO ng Substation 3 personnel sa pangunguna ni Police Lieutenant Gilbert B. Bruan.
Naganap ang naturang operasyon sa Sumulong Street, corner Show Avenue, Barangay Santo Niño, Marikina City, pasado alas 10 ng umaga noong ika-6 ng Abril taong kasalukuyan. Bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Marikina RTC Branch 165 sa kasong 2 counts of theft. Kinilala ang naarestong suspect na si Edna Ercilia, 25 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Kupang, Antipolo City. Kasalukuyan namang nakapiit ang naturang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. 2 arestado sa pinaigting na operasyon ng kontra-iligal na sugal. Ang detalye ihatid mo kaagapay Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang 2 suspect matapos itong mahuli sa akto habang nagsusugal sa kahabaan ng PSS Micho Champak Extension, Barangay Fortune, Marikina City noong ika-6 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon sa report, habang nagsasagawa ng sakleo ang personnel ng Substation 7 sa pangunguna ni Police Lieutenant Mark Anthony Cervantes sa nasabing lugar ng kanilang madatnan sa aktong pagsusugal o paglalaro ng car cruise. Ang mga naturang suspect na kalaunay kinilalang sina Isauro Tindogan, 47 taong gulang at Mark Edsar Tindogan, 30 taong gulang. Na-recover sa pinangyarihan ang ginagamit na pangara at bet money na nagkakahalaga sa 110 pesos. Kasalukuyan naman nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Oplan Bandilyo, anunsyo publiko, ihatid mo kaagapay Pati. Isang paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ng anumang uri ng krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan na magiging biktima gaya ng mga sumusunod: akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa siyudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operation Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chris Pati. Okay, para naman po sa isang buong linggong mga accomplishments, programs, projects, and activities ng kagawaran ng Marikina City Police Station sa pangunguna po ng ating butin at masipag na COP, Police Colonel Ben Liner Capili. Ang lahat ng ito ihatid mo kaagapay Necerezo. Pinangunahan naman ni Police Lieutenant Gordon Substation 1 Commander ang pamamahagi ng school supplies na may kasamang snacks sa mga bata sa City Libis, Barangay Kalumpang, Marikina City. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na face-to-face classes 2022. Sinimula naman ang unang araw ng drug clearing workshop nitong Lunes sa pangunguna ng ating Assistant Chief of Police for Administration, walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Anthony Sigantang, kasama ang ating MADAC focal person na si Pastor Gary Romero, at ang mga focal person ng PNP at BADAC. Layunin nito na makumpletong requirements ng ating drug clearing parameters ng mga barangay na candidate for drug clearing operations at validation. Gayon din ang sinagawang monthly MADAC-BADAC meeting nitong Biyernes. Nagkaroon naman ng coordination meeting sa bagitan ng PNP, COMELEC at City Treasury para sa ligtas sa transportasyon ng vote counting machines at iba pang eleksyon paraphernalia. Gayon din ang courtesy visit ng ating district director sa ating COMELEC election officers. Siniguro naman ang ating kapulisan ng seguridad ng mga kababayan nating Katoliko na dumalo sa pagdiriwang ng Palm Sunday bilang simula na din ng paggunita ng ating Holy Week. Bilang paggunita din sa araw ng Kagitingan, nagsagawa ng simple ngunit makabuluhang programa ang Marikina City Police Station sa isang heritage place sa Marikina City, ang Cafe Kapitan Moy. Pagkatapos ng maikling programa ay nagkaroon ng heritage tour ang Marikina PNP kasama ang ating KDAT, The Liga Marikina at ang advocacy group ng Marikina CPS. Samantala, naging matagumpay naman ng 2 days na isinagawang NAPOLCOM entrance and PNP promotional examination sa Parang Elementary at Parang High School, Marikina City.
Pulis Makakalikasan, bilang pagmamahal sa kalikasan, pinangunahan ng Station Community Affairs Section ang cleanup drive at urban gardening sa Barangay Santo Niño at Barangay Tanyong kasama ang ating Patay na Ilog Farmers Association. Pinuri naman ng NCRPO Red Team ang mabilis na tugon ng Marikina SWAT at Tactical Motorcycle Riding Unit sa isang robbery hold-up na humantong sa pagkakaaresto ng suspect. Ito ay bilang bahagi ng isinagawang simulation exercises ng NCRPO Red Team. Samantala, nakatanggap din ng papuri ang Marikina PNP sa isinagawang NAPOLCOM inspection nitong nakaraang Martes dahil sa mga operational accomplishments ng ating istasyon gayon din ng strategic plans and programs nito. Iginawad naman ng ating Chief Police kasama ang Command Group ang Best Substation Award for the month of February and March na kung saan tinanghalang Substation 3 at Substation 5 na Best Substation gayon din ng Substation Commander. Samantala, tinanghal naman ng Substation 4 bilang Most Convenient and Client-Friendly Substation for First Quarter. At yan po ang ulat, plans, accomplishments, and programs ng ating stasyon sa nagdaang linggo. Ito po ang inyong kaagapay, Nestle Ceres. Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day. 'Cause it's a special day. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday kay ni Corporal Nes Cerezo. We all wish More birthdays to come. birthday. We hope that you will stay. So, yan po yung ating ika nga si Miss Nes Cerezo is one of the secretary of the COP, Police Colonel Benliner Capili. And yes, the action man, message from the action man, keep the ball rolling, Team Kaagapay. Yes. Maganda tanghali din kay ako pa. And this time, sabi ko nga partner, Hindi mo ako mapalag naririnig tayo, no? Atin mo, babatiin mo ba? Batiin mo na. Hindi, binati ko lang si Nes na happy birthday. Pero meron ako naalala. Okay? Oo, kaya sundot ako na sundot. Sabi ko nung nag-birthday ka, meron ka na ilihim sa amin. Hindi namin narinig kung ilan na yung edad mo, ilang taong ka na eh. Parang nasikreto mo yun ah. Ay, hindi sabi ko nga, senior na ako. Parang hindi ko natandaan Di ba nag-usap tayo? Sabi mo, ako pinakamatanda dyan? Ano ka ba? Hindi ko maalala. So Alam again, ko 50s eh. Partner, once again, maganda tanghali, no? Kay ako pa, kay Mama Kat Kapili, gayon din kay Carl. Lagi ko naalala si Carl kasi meron akong apong Carl. So, Chris Legin is watching daw. So this time, atin na pong ipi-play, no? Nasa kabilang, ano na ba natin? Ang butihing election officer ng COMELEC. But meanwhile, atin muna pong ipi-play yung kanilang ABP. Ito po ay, syempre, no? Sila yung ika nga ay, okay, inyo pong mapapanood ang ABP ng COMELEC District 2, Marikina City.
Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, habang inaantabayanan po natin, we have 25 minutes after 12 o'clock, habang inaantabayanan po natin ang pagpasok ng ating COMELEC officer and election officer. Ika nga tulad po ngayon, very timely, partner, very timely na ilang araw na lang or a month more to go ay magkakaroon na po tayo ng eleksyon pagpapalit ng mga opisyal kung mapapalitan at sa mga marere-elect is ika nga ang tangi po naman naming hangad ay ika nga ay pagsilbihan nyo ang taong bayan. Very timely, what a coincidence partner na ngayon ay panahon ng mahal na araw, may panahon na magsisi ang bawat isa sa atin sa ating mga nagagawang kasalanan. Partner, alam mo ba napakasarap din. Nobody's perfect, I know for that partner, pero napakasarap na ang lagi po nating tinatawag in times of trouble, pati in times of happiness partner, we can always call on him, 'di ba partner? Tama. Lahat naman ng bagay sa kanya natin ipinagpapasalamat maging mabuti o maging masama. Magkaroon man tayo ng problema, yan yung mga nagpapalakas sa tao yung problema na dumarating sa atin, kung paano natin mapapagtagumpayan at kung paano natin makakayanan dalhin yung problema na ibinigay sa atin ng Diyos. Pero partner, alam mo partner, proven naman never niya tayong binigyan ng problema na hindi natin kakayanin. 'Di ba? Sabi nga ganun tayo kamahal ng Diyos partner Sabi nga niya sa mga anak niya na hindi niya tayo bibigyan ng problema na alam niyang hindi natin kakayanin. Oo, ako proven, lalo na sa akin partner. Kumbaga sinusubukan lang yung faith natin. Yes. In fact, hindi nga lang faith yung sinusubukan, di ba? Kung paano tayo makipagkapwa-tao, kung paano tayo maging tao. Sabi nga, madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Tama ka doon, partner. Okay, ilang segundo na lamang po ang nalalabi bago ang ating station break. Habang inaantabayan na natin na ating COMELEC officer. A while ago, I was actually informed by our election officer that merong prior conference siya. But she gave us an assurance. Actually, meron na po tayong materials dito for her. And she gave us an assurance na siya po ay ating makakadaupang palad.
Okay, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, ang programang ito ay handog... Ay, hello? Ay. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Angel's Burger at ng PharmaServe. Okay. Ayun. Nasa kabilang linya natin, wino-workout, nasa kabilang linya na natin, partner, yung ating panauhin, Pwede mo nang i-introduce, partner, si ma'am. Oh, pero sandali, ang kanyang yan na. We have 31 minutes after 12 o'clock. Siguro a little introduction while waiting for our engineers, technical side natin. Mukhang engineer, may problema ba sa signal ni attorney? Dahil nasa telepono tayo, partner. Nasa telepono si attorney, no? But as we introduce her, she started as election officer of the Commission on Election in 2004. Ang first assignment niya, partner, sa Office of the Election Officer of Muntinlupa. And in 2007, she was assigned at Quezon City, and sabi nga with honors, she proclaimed the victory of the re-electionist Mayor Sunny Belmonte during the manual election, partner. In 2008, she became member of the Special Board of Canvassers sent to Sharif Agwak, no? Layo Parang nun. yan, nasa Maguindanao ba yan, partner? Oo. To canvass yung votes. Okay, partner, go ahead, A little, hindi ko masyado nakuha kasi my cell phone is with Jigger and we work out ngayon. So yung kanyang profile is there. A little for the forthcoming election. I know, partner, na meron kayong preparation in partnership and tie up with our authorities, lalo-lalo po sa darating na eleksyon. Meron tayong ilang mga katanungan sa ating panauhin, partner, and I suppose yung aking mga sinasabi, that will be answered by both you and our guests. So meanwhile, partner, ano ba masasabi mo? Ano ba ang preparasyon? Siyempre, sa napakasipag nyo na COP ay napakarami ng mas maaga pang naging preparasyon. Go ahead.
Tama ka dyan, partner, no? Siyempre, alam naman natin kung gaano kasipag yung ating minamahal na Chief of Police dito. Hindi naman tatawaging the action man yan, partner, kung hindi dahil sa sipag at sa mga kanyang mga advokasya dito sa Kapulisan ng Marikina. Alam mo, partner, yung ating election period, talagang, isa pa lang, talagang sobra na yung naging paghahanda natin. Mayat maya na yung patawag ng ating mga conference, meeting, together with other government agencies. Nandiyan yung ating mga Philippine Navy, yung ating mga COMELEC election officer, yung, at yung mga iba pa nating mga katayap dyan, maging yung mga BFP natin. Oh, partner, ayan na si ma'am, oh. Nakita na natin yung kagandahan ni ma'am. Okay. Oh, ayun na. Oh, partner, ikaw naman ang nawala bigla, oh. Hindi, partner, nandito ako. Sandali lang. Ayun, ma'am. Sandali Ma'am, lang. babatiin ko na muna si ma'am. Partner. Partner Ma'am, kasi, partner kasi, yung profile ni ma'am, dahil nakuha nga sa akin ni Jigger, partner, no? Yung aking cellphone. Ayun, partner, as promised, ano? Sabi ko nga sa'yo kanina, partner, kukumpletuhin ko to. In 2008, he became a member of the Special Board of Canvassers sent to Sharif Agwak to canvass the votes therein. In 2010, she was assigned in Caloocan for the first automated election in the country, chaired the Board of Canvassers in Caloocan. In 2013, chaired the Board of Canvassers in Muntinlupa City. In 2016, headed the reception and custody group in Valenzuela City, undertook helping the members of the Board of Elections and Inspectors in executing affidavits in relation to the performance of their functions as members of the BEIs. In 2019, detailed in the province of Rizal as acting provincial election supervisor, chaired the Provincial Board of Canvassers in Rizal. And in 2022, ito po yung present, assigned in Marikina City as election officer of the 2nd District and designated as the head of the Board of Canvassers. With us, the girl power partner is Attorney Dina A. Valencia Jimenez, Election Officer District 2, Marikina City. Partner, Attorney, magandang tanghali po. Walang audio si ma'am, partner. Walang audio si ma'am, technical. Sa kanya. Walang audio si ma'am. Ma'am, sa iyo daw walang audio. Baka naka-mute si ma'am, naka-mute. Wala Sa pa, ma'am. akin, bakit sa akin meron? Sa cellphone ko Naririnig. meron. Yan ang sinasabi ko. Nakabukas ba yung cellphone niya? Nakabukas pa ata yun dyan eh. Dito sa akin? Oo. Walang audio. Ayun. Yan. Okay. Yan, ma'am, Partner. okay na po. Ma'am, Okay, magandang- muli po. Magandang tanghali, Attorney Jimenez. Attorney Valencia Jimenez. Partner. say Magandang tanghali something. po, Ma'am Dina, at isang mapagpalang araw po sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am, sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin at sa oras na inilaan niyo po sa aming programa. Bagamat napaka-busy niyo po at ang dami niyo pong commitment, ay nagkaroon po kayo ng kahit kaunting pagkakataon para makabahagi natin at makapagbigay ng impormasyon sa ating mga tagapakinig. Lalo na po, Ma'am, at alam naman namin na nalalapit na po ang hinihintay ng lahat, yung araw ng halalan. Yes, Ma'am, bumati po muna kayo sa ating tagapakinig. Magandang tanghali po sa inyong dalawa at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po for inviting me to this show. Kailangan din po natin ito para sa kaalaman ng ating mga registered voters. Yes po, Ma'am. Yun, Ma'am. Ma'am, umpisahan ko na po yung question ko, Ma'am, sa inyo.
Sige po. Ma'am, ano po ba, ma'am, bilang isang election officer po, ma'am, ano po ba yung mga pangunahing duties and function natin ngayong kapag ganitong araw ng halalan, ma'am? Panahon po ng halalan. Usually po, ang duties namin nag-uumpisa sa registration pa lang. Kasama po yan sa preparasyon natin para sa darating na halalan. So during registration, kami po ang de-designate kung saan ikakandak ng registration based din po sa resolution ng COMELEC. Kunwari po yung pagkakandak ng satellite registration. So kami po ang nag-a-assign kung saan gagawin. And then after naman po ng registration, usually po that is followed by the by the filing of certificates of candidacies. So kami rin po ang nagpe-prepare ng list, isasubmit sa law department, and when it's final na, kami naman po ang magpo-post sa board para sa kaalaman ng lahat. And then, after that po, ang next na stage naman po ng preparation natin is yung preparation po ng ating mga security plans. Mag-uumpisa po tayo pagpatak ng election period. This time po, ang election period natin started on January 8. So from then on po, nagkaroon po tayo ng kick-off ng mga checkpoints. Tapos nasundan po siya ng nung pong mag-start ng campaign period naman on February 8 ng ating mga national candidates, nagkaroon po tayo ng monitoring activities ng kanilang campaign activities based on COMELEC Resolution 10732. And then, kasabay po niyan, ang pagkakandak po natin ng Operation Baklas, yung pagbabaklas natin ng mga illegal campaign materials. Pagkatapos po niyan, nag-train po tayo ng mga teachers para po sa darating na election. And as of now po, nagpi-prepare naman po kami para sa pag-train naman ng mga support staff na tutulong sa ating mga teachers. Yun, talagang tuloy-tuloy po pala yung stage, yung proseso po, no, magmula po from the start, no. Ma'am, gaano na po kahanda? Start po sa registration. Opo, sa registration, no. Ma'am, gaano na po kahanda yung mga COMELEC personnel natin ngayong nalalapit na po ang halalan sa buong Silangang distrito na po? Sa entire East District, I would say na 90% ready na kami. May hinihintay lang kaming konting details from our logistics provider. For example, yung contingency plan nila, pag may nasira ang sasakyan, pagdating ng deployment ng ating mga VCMs. So, importante yan kasi kasama yan dapat sa paghahandaan natin. Hindi pwedeng mag-focus lang tayo sa pagdi-deliver ng mga VCMs and other election paraphernalia. Likewise, pinaghahandaan din natin dapat ang pagre-retrieve naman ng mga ginamit natin sa election day. After elections naman yung retrieval. Kailangan din natin dyan ng contingency plan. So, I would say na 90% pa lang tayong ready. Kasi nga, ang kulang natin are details from the logistics provider. Kasi hindi naman natin magagawa ito without their help. Yun. At least ma'am, konting-konti na lang. 10% na lang. Oo. Pero nakakakaba pa rin kasi syempre, alam mo yung 10% na yun, hindi mabubuo yung 100 kung walang 1%, di ba? Tama po, ma'am. Opo. Ma'am, kailan po ba yung sinasabi natin na inaasahan natin pagdating ng mga VCM natin at election paraphernalia na gagamitin po natin sa araw ng halalan, ma'am? Inaasahan natin na dito sa entire East District, darating yung VCM natin, another election paraphernalia on May 2. Kasi in time naman for the final testing and sealing on the following day, May 3. Ayun. So from Muntinlupa, meron tayong, ang ating kapulisan ay may in-establish na security route. Tapos yung security plans nila, in place na rin yan. So, okay naman na yung nakaset na tayo on May 2. Ayun. Ma'am, mayroon na po ba tayong mga na-encounter na mga problema na may kinalaman po sa eleksyon mula po nung mag-umpisa po yung ating period sa campaign period sa national at local level po? Medyo nagkakaroon lang kami ng konting kalituhan. Kami at pati yung mga kandidato kasi
dun sa regarding dun sa monitoring natin ng activities ng mga candidates, so nagbago ang ano natin ng alert level 1, so we also have to adjust kung paano gagawin natin. Buti na lang the COMELEC has timely issued a resolution, that's 10769, amending yung monitoring natin ng monitoring and regulation natin ng campaign activities. Kasi before 10769, kailangan nating i-regulate yung campaign activities ng mga kandidato. So magpapaalam pa sila sa amin, kukuha pa sila ng permit sa amin to conduct in-person campaign. And then with the advent of 10769, tinanggal na yan. Kasi nagbago rin naman ang guidelines ng IATF. Kaya we adjusted to that. Ayun. Yun lang naman, konting kalituhan lang. Kaya manageable. Manage ng COMELEC natin. Ma'am, tanungin ko po, ilang voting precinct po ba tayo meron dito sa Marikina, ma'am? Particular na po dito sa Marikina. At ilan po yung percentage ng expected voting turnout natin na inaasahan? Meron po ba tayong data dyan, ma'am? We have 365 voting precincts. Yung clustered precincts na yun, ha? And we expect no less than 80%. Kasi alam ko sa Marikina, active ang mga tao, hindi bumababa ng 80% yung voters turnout natin in the past elections. Kumbaga, ma'am, lahat excited bumoto, no? Oo. Wag lang sana magkaroon ulit ng surge etong COVID, di ba? Wag lang sana magkaroon para magandang turnout natin. Ano ma'am yan, pinagdadasal po ng lahat yan para walang makahadlang sa darating na halalan. Ma'am, kamakailan lamang po, di ba ma'am, kung matatandaan, kung maalala ko po, Friday or Saturday po yata ma'am, kamakailan lamang po dinaos po natin yung 5th District Joint Peace and Order Coordinating Council, kung saan po ma'am, kayo po ang chairwoman ma'am, nakita ko po Kasama po yung mga election officer natin ng pamamarisa ng Pampasi, Mandaluyong, Marikina, and San Juan, at ibang ahensya pa po ng gobyerno. Ano-ano po ba ma'am yung mga naging mahalagang mga paksain natin sa ginanap na pagpupulong na ito? Ang pinaka-importanteng paksain natin doon is yung deployment ng ating vote counting machines and other election paraphernalia. Kasi syempre kung wala yung mga yan, hindi matutuloy ang ating eleksyon, di ba? At saka very crucial na makapag-conduct tayo ng final testing and sealing kasi mandated yan sa atin ng batas aside from the COMELEC resolution. So doon kami nakafocus nitong huling District Joint Security Council meeting natin. Ayun. Meron pa po ba tayo ma'am mga other plans and programs para sa nalalapit na eleksyon na alam natin na lalong makakatulong upang masigurado natin yung isang malinis, payapa at matagumpay na halalan po natin na parating? Meron pa naman. Kagaya next week, mag-i-start kami ng kakandak ng refresher training para sa ating mga electoral boards. Pagkatapos niyan, magkakaroon pa rin tayo ng send-off party sa ating mga stakeholders, sa ating mga kapulisan, sa mga electoral boards, gano'n, para magkaroon tayo ng para ma-boost yung moral ng mga tao natin. Pagkatapos, we also plan to conduct the last Operation Baklas. Kasi kahit kakatapos lang namin magbaklas, ang dami na ulit nakakabit na posters Ang iba pa sa mga schools, syempre bawal 'yon, 'di ba? Pagdating ng election day, bawal na merong mga mukha ng kandidato diyan. So, 'yan ang lilinisin natin bago tayo magkaroon ng election. Para patas sa lahat, 'di ba? Opo, tama po. Ma'am, tanungin naman po natin yung aking partner. Baka po magtampo naman sa akin, sabihin, ako na lang po ako yung baka po may katanungan po yung aking partner para sa inyo po, ma'am. Hindi, nag-usap na kami ni attorney. Alam ko handang-handa ka, partner. Anyway, isa lang naman partner, isa lang ang pwede kong itanong at parating na mensahe sa ating butihing election officer. Kung na-observe mo, partner, yung
profile ni ma'am ano, isa doon sa nakatabag ng pansin natin, yung sa Sheriff Agwak. Wherein yung, ika nga yung pag-canvass ng mga votes doon ano. Isa lang po itong patunay tulad ng sinabi ng aking partner, ito po yung aming girl power 'no, Attorney, Valencia Jimenez, na kung saan parang yung entire life niya, parang yung entire career niya, she already devoted it with the, with the COMELEC, attorney. Oo. 'Di ba, napansin niyo attorney 'no, nakapag ano na siya partner 'no, the re-electionist, si Mayor Sunny Belmonte, she was the, one. Very proud si Sabi ko nga ma'am sa'yo, na partner, kanina eh. girl power. Eh, sinasabi ko sa'yo, hindi ako magtatampo sa'yo kasi nagtalakayan na kami ni ma'am. Anyway, one of the, Bilib siguro tayo one of sa tapang ni ma'am. oo, oo, sabi ko sa'yo matatapang kami. Siguro gusto lang Hindi natin ma'am, alam nabanggit ko lang kay partner kanina kasi puro nawala yung audio ni ma'am. Ano ba yun? Hindi kami nawala kasi may Ayan ma'am, tinatanong okay na ma'am. ako. May tinatanong ako, may tinanong ka, akala ko tinatanong mo ako eh. Anyway, Hindi nawala partner, ang audio. Oh, sige, go ahead. hindi partner, nakita ko lang si ma'am parang walang ka-stress eh. Talagang yung aura, Oh, yung hindi aura ni ma'am talagang parang lagi nakasmile. Parang hindi siya Hindi. na-stress sa dami ng kanyang ginagawa at Ingit ka lang activities sa na amin. ina-attendan Ingit regarding ka dito lang sa sa amin, yung girl incoming power election natin. namin. Ingit ka sa amin. Okay, anyway, ma'am, isa po sa nais nating malaman ano, para sa kabatiran naman ng ating mga kababayan, hindi lahat kasi partner ay nakakaalam nito. Ang, ika nga, ang nangyayari kasi kapag, sa mga panahon na 'to since the time na binigyan natin ng pahintulot, both the national, ika nga candidates and the local candidates ng kanilang mga pagkakataon para mangampanya. Every now and then talagang yung, kumpul-kumpol ng mga tao ma'am ay hindi po naiiwasan. On the part of the COMELEC, hindi po lamang sa ating mga otoridad. We know for one that one of the responsible, dito po sa mga bagay na ito ang ating mga otoridad. Any other things na maaari po nating ipataw? Meron po bang maipapataw sa mga kandidato if in case na hindi po nasunod yung ating health protocol pagdating po sa, ika nga mga meeting de avance, sa mga kanilang, mga pagra-rounds na nakikita natin nagbo-volume po yung tao. Bawat isa ma'am, alam niyo po, nabanggit niyo nga kanina na sana'y walang maging hadlang dahil narito pa rin tayo sa pandemic time. Sana'y, ika nga wag tumaas ang bilang at sana ito'y bumaba para ika nga ay very smooth and walang maging hadlang sa ating isa sa katuparan na eleksyon. Meron po bang partikular na pananagutan sa batas ang isang kandidato if in case doon po sa kanila ay may mga violation sa ating health protocol? Supposedly kasi meron. Under 10732 kasi, meron silang pananagutan dun eh. Kaya nga meron tayong monitoring activity doon. Kaya nga under 10732, there was created a COMELEC campaign committee wherein ang mga candidates are required to submit an affidavit of compliance to ensure that they observe the minimum public health standards during the in-person campaign. Kaya lang, with the advent of 10769, so hindi na namin sila nire-regulate. Also, our monitoring, yung monitoring and regulating powers namin is na-cut off na rin. Kasi dun sa 10769, pagdating sa alert level 1 and alert level 2, labas na kami doon sa mga activities nila na yon. Pagdating lang sa alert level 3, saka lang natin sila i-regulate. So pagdating sa COMELEC, kung nakaka-violate sila ng MPHS or yung minimum public health standards, hindi na namin masakop yon. But it does not mean that they are it does not mean na libre na sila. May pananagutan pa rin sila sa pag-violate ng ating IATF rules.
Yun, Ma'am, partner. baka po may gusto pa kayong mga iparating at sabihin sa lahat ng ating mga kababayan, no? Particular dito sa Marikina. Gayon din po sa mga kumakandidato sa darating na halalan dito po sa ating distrito, ma'am. Oo. Um, Go ahead po, ma'am. Oo. Kagaya ng laging ipinapaalala ng mga ano natin, mga nakakataas sa atin, maging mapagmatsyag at mapanuri tayo. So, bago tayo humusga sa mga pangyayari, alamin muna natin kung ano ba ang mga detalye, kung may katotohanan ba ito, bago tayo mag-react. Kasi doon diyan nag-uumpisa yung hindi pagkakaunawaan, pag-react lang tayo ng react, di ba? Pag may marinig tayo, magre-react agad tayo. So, suriin muna natin ang mga bagay-bagay at maging matalino tayo sa pagdidesisyon bago tayo mag-react. So, yun lang po. So, ibig sabihin, partner, sa darating na Napakaganda ng eleksyon, partner. sa darating na eleksyon at ito ay harinawa maisakatuparan matapos at lahat, bawas-bawasan natin yung mga marites, partner, di ba, no? Alam mo yan, partner, ah. Partner, narinig ko lang yun sa inyo eh. Ano? Anyway, partner, 5 minuto na lamang ang nalalabian, Tama. no? Pero tulad ng ating nabanggit, I'm very thankful, napaka-sweet ni attorney, napaka-accommodating, napakabait po ng ating election officer in Marikina. So once again, sana makadaupang palad natin ulit si attorney on the coming days, lalo-lalo na sa ating darating na election. With that, partner, Tama. nais nating hingan ng parting message ang ating butihing opisyal and at the same time, mensahe pa rin po pang kabuuan. Attorney. Oo. Ayun lang naman ang sasabihin ko. Ipapayo ko ba na maging matalino tayo sa pagpili ng kandidato? Baka mamaya Yes. ma-misinterpret No, ako. hindi po. Yan ay payo ng isang, yan ay partner, yan May ay kanya-kanya ma'am tayo no? hindi, yan ay payo mula sa isang abogado na yun, attorney, vote wisely. Hindi, partner, ayaw Yes, ni Partner, ma'am na pag-isipan siya na Pero tinuturuan niya yung partner, ating mga ako. botante. Partner, Oo, sandali lang. Ang alam ko, may hinihingan ako ng mensahe sa katauhan ni attorney Dina ba, ma'am? How would we Dina. pronounce? It's Dina. Okay, Ma'am ni Dina. attorney Dina. Dina. Pero Oo. partner, nung i-close up ng aking technical si attorney, she looks like Angel Aquino. Oo. Wait, Kaya thank you. yung pala iniisip ko, partner eh. O, di Sabi ko, ba? dalawang artista si ma'am eh. Showbiz natin dalawa. O, di ba? Tina mo. Angel Aquino, gorgeous yun yata, partner eh. Gorgeous. Tina mo. Thank you o, po. di ba? Thank you. Hindi, sinum kasi ni Jigger eh. Kanina pa to. Nung isum ni Jigger, ba? Sabi ko, nakuha ko na kanina. Mahusay pa ang mga mata mo, partner. Kitang-kita mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako nagtatago. Ma'am, with that, ma'am. Ma'am, maraming salamat po, ma'am, sa pagkakataong binigay niyo po sa amin, ma'am, at Hindi, sa oras na partner. inilaan niyo. Tulad nung sinabi ni attorney, siguro sasang-ayunan ko to na sabi nga ni attorney kanina, vote wisely. That is the message there. Tama, di ba? Tama, partner. Talaga, partner, talaga mauubos yung titik ko kay attorney, partner Angel Aquino talaga. Naku, thank you talaga. Saka ang ganda ng smile ni ma'am, para ang gaan eh. Pagka may smile si ma'am, para ang gaan lang eh, no? Oo. So again, partner, wag tayo magbulahan. Segundo na lang ang nalalapit. Once again, ma'am. Ma'am, thank you very much. God bless po. Thank you, ma'am. Good luck po sa atin, ma'am, this coming election. Sabi ko nga kay COP kanina, thank you very much po mula po sa tanggapan na ating buting Chief of Police, Police Colonel Ben Liner Capili. The action man. Ma'am Dina, ang election officer ng Marikina. Segundo na lamang, partner. This time, hindi kita habulin. Sige, go ahead. Hindi na, partner. Gusto ko lang magpasalamat sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay na sumama sa atin sa isang oras na ating programa. Muli po tayong magkita-kita sa aming susunod na programa at lagi po tayong mag-ingat at maging matalino nga po sa pagpili ng ating iboboto sa darating na halalan. Muli po, magandang tanghali at pagpalain po tayo ng dakilang lumikha.
Pero partner, mahina ka pala, mahina ka. Mahina kang Bakit? humula ng artista. Hindi nga, So, kamukha nga once ni Angel Aquino again, si ma'am. Ang galing mo. So once again, sa ngalan po ng ating COP Police Colonel Ben Liner Kapili, ang Lingkod Bayan Media Action Group and radio program, magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili at sa lahat po ng sumama nga sa amin dito po sa programa, sa ating mga nakadaupang palad, sa ating technical side, The Action Man, magandang tanghali, Trev Andrew, Sir Aquileska, at sa lahat po ng aming nakasama. Once again, muli niyo po kaming antabayanan sa darating pa rin pong sabi nga po ay Happy Easter, pero still nasa Lenten season po to. So once again, muli po kami magbabalik sa darating na Martes. Magandang hapon. Ito po ang Yabang Likod, Flory Gabitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. The preceding program expresses only the opinions and views